Alam niyo ba na ang hagunoy ay pangalan ng isang medicinal plant? At dahil sa halamang gamot na ito na tumutubo sa riverbanks at dalampasigan ng lugar, tinawag na rin ang lugar na itong Hagunoy sa probinsya ng Bulacan. At dito sa Hagunoy, Bulacan, matatagpuan ang National Shrine and Parish of St. Anne. Kaya samahan ninyo ako sa isa na namang lakbay simbahan dito sa Lakbites! Tuloy po kayo dito po sa National Shrine and Parish of St. Anne sa bayang pinagpala ng Hagunoy, Bulacan. Hello, Father! Hello, welcome. Tuloy, tuloy. God bless po. Father, bati naman po kayo sa ating mga kalakbites. Hello po, mga kalakbites. Ayan. Father, baka pwede nyo naman po kaming itour. Paki-explain naman po kung ano po yung ibig sabihin ng ating image ni Santa Ana de Hagonoy. Ayan, sige. Dito sa pambansang dambana at parokya ng Santa Ana dito sa Hagunoy, ang aming patrona ay mayroong mga simbolo na taglay-taglay. Una na riyan, mapapansin mo, ang mahal na Birheng Maria ay mayroong hawak na parang libro. Libro, opo. Yes. Yan ay banal na kasulatan. Opo. At yung kamay ni Santa Ana, mapapansin mo, nakaturo doon. Ipinapakita yung role ni Santa Ana bilang ina ng mahal na Birheng Maria na nagturo sa kanya ng patungkol sa banal na kasulatan. Gayun din naman, mayroong parang bulaklak si Santa Ana. Iyon naman ay mga lili. Tanda na sa pamamagitan ni Santa Ana at sa kanyang sinapupunan, dinala niya ang mahal na Birheng Maria. Ang lili ay tanda ng purity, Opo. kalinisan. Father, baka pwede siguro para mas ma-appreciate pa ng mga tao, pwede ba nating lapitan yung mismong Sure, image? pwede. Tara po. Mapapansin mo rin Opo. dito sa imahe na nasa sanktuaryo namin, mayroong medalya naman na suot si Santa Ana. Iyon naman ay pagkilala na lang ng lokal na pamahalaan ng Hagunoy. Okay. sa Dito siya. kanya. Dito. Oo. Opo. Bilang patron ng pandangal ng bayan ng Hagunoy. Hagunoy. Oo. Father, matanong side question. Ano po Yes. yung kinalaman ng dalawa namang image na katabi dito sa altar? Dun sa magkabilang side, Opo. dito sa gawing na ito, nandyan si San Joaquin Oo. na asawa. Si San Ni Joaquin, Santa asawa ni Ana. Santa Ana. At sa kabilang side naman, nandoon ang San Jose na siya naman, Esposo naman. oo, asawa ni Maria. Maria. Kumbaga silang dalawa ay naririyan bilang pagpapakita na asawa ni Santa Ana. Na nilang dalawa. at asawa ng mahal na Birheng Maria. Opo. Napakaganda nga, Father, nitong, ano kaya yung image natin, Father, na, ni Mama Mary? Ito ba yung nung before siya ini-offer sa temple? Around 3 years old, di ba, si Mama Mary? Oo. Na in-offer na siya. So, ito ibig sabihin, at the younger age pa siya, tinuturuan na. ni Bata Santa. pa lang, iminulat na
ni Santa Ana ang mahal na Birheng Maria sa pag-ibig at pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng pagtuturo sa Kanya mismo noong banal na kasulatan na pinapahayag na napakalaki nung naging papel ni Santa Ana sa pagpapalawig niya ng pagmamahal ng mahal na Birheng Maria sa ating butihing Diyos. Kumbaga, naihanda ni Santa Ana ang mahal na ina. Kung i-relate natin sa present time, Father, parang ang binibigay na message sa atin itong image is malaki talaga yung role ng mga nakakatanda sa paghuhubog sa ating mga kabataan para sa ating pananampalataya. Parang gano'n ang image. Tama. Na bilang magulang, mahalaga at malaki ang gampanin natin sa pagmumulat at pagtuturo sa mga anak ng patungkol sa ating pananampalataya. Sapagkat pinapaalala nga, di ba, ng ating inang simbahan na sa pamilya nagsisimula ang paghubog at pagtuturo sa mga bata. Amen. Thank you po, Father. Thank you po. Si Santa Ana, lalo tigit para sa mga mananampalataya dito sa Hagunoy, siya ang ina ng mahal na Birheng Maria at lola ng ating Panginoong Hesukristo. Bagamat ang mahal na patrona na si Santa Ana ay hindi nabanggit sa kahit anong tala sa banal na kasulatan, pero kinikilala naman ng simbahan ayon sa kanyang tradisyon si Santa Ana, at ito ay makukuha mula doon sa Proto-Evangelium ni St. James na naisulat noong mga bandang 15 AD. Dito sa National Shrine at Parokya ng Santa Ana sa Hagunoy ay mayroong kaming relikya ni Santa Ana. Ito ay third-class relic na ipinagkaloob sa amin ng isa ring shrine sa Quebec, Canada. Dito sa bayan ng Hagunoy, tinatawag nila ang mga nakatatanda, mga nuno nila, bilang apo. Kaya yung kanilang katawagang ito ay nadala rin nila sa kanilang pamimintuho sa mga santo at santa, lalo tigit sa aming patrona na si Santa Ana. Kaya bilang lola ng ating Panginoong Hesukristo, ang tawag ng mga taga-Hagunoy kay Santa Ana ay Apo Ana, bilang pagkilala at respeto rin sa kanya, bilang lola na rin ng mga taga-Hagunoy. Dito sa bayan ng Hagunoy, ang mga unang paring nakarating dito ay mga mula sa orden ng mga Agustino. At mula sa kanilang pamayanan, si Fray Diego Ordonez de Vivar noong 1581, sinimulan ang pagtatayo ng simbahan dito sa Hagunoy. Then later, ang mga Agustino ay inilipat itong simbahan na ito sa kasalukuyang lugar na ito. Nagsimula ang pagiging national shrine nitong parokya ni Santa Ana noong 1991 sa pangunguna ng kura paroko noon na si Monsignor Jose Aguinaldo. Maraming pari ang naiproduce ng parokyang ito ng mga taga-Hagunoy. Noong panahong iyon, mahigit 100 ang mga taga-Hagunoy na pari na naglilingkod hindi lamang sa Diocese ng Malolos, kundi sa iba't ibang panig ng Pilipinas, gayon din sa ibang bansa. At meron niya silang samahan, ang tawag nila dito ay kakatha o yung kapatiran ng mga paring taga-Hagunoy. Bilang national shrine, maraming gampanin nito at isa na riyan ay yung pagpapakalat o pagpapalawig ng debosyon kay Santa Ana. At hindi lamang yan, may mga formation programs din tayo na ibinibigay para hindi lang lumawak o dumami ang nagdedebosyon, kundi lumalim. No? Meron tayong mga dalaw patron, hindi lamang sa mga kapatid na parokya na
namimintuho kay Santa Ana, kundi gayon din sa mga parokya dito sa Diocese ng Malolos at gayon din sa iba pang mga parokya. Ang Basilica of Saint Anne de Beaupré ay matatagpuan sa Quebec, Canada. Isa ito sa 6 na national shrines ng Canada at marami na ring naitalang mga miracles para sa mga may sakit. Dito naman sa National Shrine and Parish of Saint Anne, hindi lang mga kwentong mga miracles ang meron sila, kung hindi ang mayaman nilang kasaysayan. Madalas po at marami pong mga patunay at patotoo na si Santa Ana ay isang instrumento ng Diyos upang dinggin ang panalangin ng mga mag-asawang hindi magkaroon ng anak. Marami po sa araw-araw ang sumisimba, nagpapasalamat sa biyaya ng ani sa tubig. Ang mga seafoods na inaani po sa Hagunoy ay iniuugnay kay Santa Ana sapagkat si Santa Ana rin po ay kinikilala bilang patrona ng mga mandaragat, patrona ng mga mangingisda. Dito po sa aming museo matatagpuan ang mga iniingatang mga kagamitan, gaya po ng mga kasuotan ng mga pari, mga kagamitan sa banal na misa, at ang ilan pong mga artifacts, mga libro, at mga bagay na sa mahabang pahina ng kasaysayan ng simbahan ni Santa Ana ay maingat na inalagaan, maingat na dinala sa museong ito kapag ka po may mga peregrino o mga pilgrims na dumadalaw sa shrine ni Santa Ana. Meron po kami nakahandang isang box na tinatawag pong Sulat Kahilingan, kung saan sa harapan po ng imahe ni Santa Ana, maaari silang magsulat ng kanilang mga personal na panalangin kay Apo Ana na kasi nga po sinasabi natin, pag lola, kapag ka sa lola ka humiling, hindi ka tatanggihan. Si Santa Ana po ay abogada natin sa langit. At nagkakaroon din po kami ng dalaw patrona, yun po yung pagpapalaganap ng debosyon kay Santa Ana na siya pong pangunahing misyon ng Shrine Ministry ng National Shrine ni Santa Ana na ipakalap sa lahat ng sulok ng Pilipinas. Natutulungan po kami ng ACSP para mas lalo po naming mapaigting at mapalago yun pong mga gampanin ng shrine. Sabi nga po ni Father Nante, dapat sa mga simbahan, sa mga shrine, sa mga dambana, nakakatagpo ng tao yung Diyos. Dapat ay isa itong lugar kung saan ang tao ay tumatahan sa pag-iyak. Isa itong lugar kung saan bumabalik ka para magpahinga. Isa itong lugar kung saan nararamdaman mong sa buhay na to, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos, kasama mo si Santa Ana o yung patron ng dambana na sasamahan ka sa paglalakbay sa buhay na ito. Sa Ebanghelyo ni San Mateo at San Lucas, nabanggit ang genealogy of Jesus. Hindi nabanggit dito na si Santa Ana ang lola ni Jesus. Pero siya ay kinikilala ng ating pananampalataya. Isang manifestation dito ay masasaksihan dito sa National Shrine and Parish of Saint Anne. Para po sa kapatiran, si Santa Ana po ay siya po ang abogada sa langit. Siya po ang aming lola, nanay, at sa aming pong kahilingan sa kanya, natutupad po. Lahat po ng aming kahilingan ay binibigay po sa amin. Ang tinutularan po yung bilang kapatiran ay mapagbigay po kung sino po ang wala, tinutulungan. At kung saan man po yung bahay ampunan, nagbibigayan po kami. Share kung ano po ang mapagkakaloob namin. Yung sa mga bedridden na dati pong kasapi ng kapatiran, pinupuntahan po namin, nagbibigay din po kami ng tulong para po sa akin. Napakagaan po sa pakiramdam nang sumapi ako sa kapatiran. Kasi lahat po, yung dating hindi ko alam, nalalaman ko po eh. Tsaka mababait po. Kung ikaw po kung ako po walang hiya, nagbago po ako. Kung ako po makasalanan, binibigay ko na po ng buong puso sa Apo Ana. Basta taimtim ka lang po mananalangin,
na bukas sa puso mo, yung hihilingin mo sa Kanya, na kung ano man po ang ayaw niyang gawin, huwag mong gawin. Sumunod ka lang. Ganon po. Tsaka sa ano po, yung kung may kagalit ka man, magpakumbaba. Yun po. Kusa kang magbabang loob. Kung siya man may kasalanan, ikaw na magpatawad. Ganon po. Yun po ang natutunan ko sa kapatiran kay Apo Ana. Si San Joaquin na asawa ni Santa Ana ay kilalang mayaman noong panahong iyon. May takot sa Diyos at nagbibigay tulong sa mga mahihirap. Isang patotoo na kapag ang relasyon sa Diyos ang top priority, hindi na pinag-uusapan ang estado sa buhay. Talaga po idinalangin ko po sa kanya na sana po umunlad po sana yung aking negosyo at maging mapayapa po yung buhay ng aking pamilya, maging mapayapa rin po yung buhay ng yung kalooban ng bawat isa ng aking pamilya. Ako po yung nagpapasalamat kay Apo Ana dahil ginawa po niya akong padaluyan ng kanyang biyaya sa ibang tao. At kung alam ko naman po na kung hindi naman po sa kanya, hindi ko naman po maaabot ang lahat na ito. Yung lahat na yung tagumpay sa pamilya, tagumpay sa negosyo. Nang dahil po sa kanya, naabot ko po ito. Kaya ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat po sa kanya. Basta po't may nangailangan po ng tulong ko, lalo na po sa simbahan, hindi po ako hindi. Sigurado pong okay po sa akin. Dahil po nga, sabi ko nga po sa inyo, ginagamit lang po niya akong padaluyan ng biyaya. Dahil sa totoo lang po, dahil po kumbaga tayo kung tayo po isipin po natin na nasa atin yung kabuhayan, kumbaga talaga pong ginagawa lang po niya tayong daluyan. Ikaw mo nga po, sabi mo nga po yung kung magbabahagi tayo, para bang napakasarap po kasi mas pakinggan yung nagiging daluyan tayo. Ang masasabi ko lang po sa mga taong hindi pa po nakakakilala kay Apo Ana, parang na-miss po niya yung buhay nila. Kasi po si Apo Ana, siya yung, kumbaga po, isa na po siya sa ating pag-asa. Tayo po, lalo na tayo marami tayong mga pagsubok na dumarating sa buhay natin, kailangan po natin ng lakas ng loob, pag-asa. Si Apo Ana nga po, di po ba si Apo Ana matagal po siya bago siya nagkaanak. Naghintay po siya ng matagal. Kaya po, hindi siya nawalan po ng pag-asa, kaya po siya yung pag-asa po. Isa sa mga katangian ni Santa Ana ay ang kanyang pagiging rooted in the Word of God. Ang bawat niyang gagawin ay patungo at nakatuon sa kabanalan. Kaya naman, ang bawat pagdiriwang ng kanyang kapistahan ay paanyaya sa atin na maging banal. Liturgically speaking, ang kapistahan ni Santa Ana at San Joaquin ay parehong ipinagdiriwang tuwing July 26. Pero bilang pagkilalang espesyal kay Santa Ana, yung July 26 ay inilalaan talaga para sa kanya dito sa ating parokya. Pero naglaang din kami ng espesyal na araw para kay San Joaquin at ito naman ay itinatapat namin ng July 25 bago yung kapistahan ni Santa Ana. Para nang sa gayon, parehong kilalanin ang kanilang gampanin, parehong kilalanin yung debosyon sa kanila bilang mag-asawa.
halina po kayo. Umulan, bumagyo, bumaha, kayo po ay aming inaanyayahan dito sa aming pambansang dambana at parokya ni Santa Ana. Ito pong aming pambansang dambana ay bukas araw-araw para sa inyo na mga nananalangin, mga deboto ng mahal naming patrona na si Santa Ana. Kaya tara na, punta na po kayo dito sa aming parokya. Matagal bago ipinagkaloob kay Santa Ana ang kanyang anak na si Maria. Ngunit malinaw sa kanya sa simula't simula pa na ang kanyang kaisa-isang anak ay nakalaan para sa ikalulugod ng Diyos. Sa edad na 3, inialay si Maria sa templo ng Jerusalem. Mahirap na desisyon pero naging magaan dahil ito ang kalooban ng Diyos. Humingi tayo ng tulong kay Santa Ana upang maging masunurin at mababa ang loob para sa plano ng Diyos. Ako po muli si Kat Diaz. Marami pong salamat hanggang sa susunod na Lakbay Simbahan dito sa Lakbites. Viva Apo Ana! Let's go discover the beauty and see its history. The richness of what it has to offer is yet to be seen. So let's go and discover. Nakakabighani, nakakamangha, ganda ng ating simbahang Katolika. Sa bawat dasal, sa bawat hakbang, di ka iniwan doon ngayon at kailanman. Let's go discover the beauty and see its history. The richness of what it has to offer is yet to be seen. So let's go and discover. Kamangha-mangha, yaman ng simbahan, puno ng debosyon, lumalagot may saysay sa